What's up guys? Good morning. Ayan, magre-react ako guys sa nakita ko na namang vlog ni Damays TV na may isang OFW raw na nanay o babae umuwi ng Pilipinas na walang sumundo dahil wala siyang dalang pera. Ayan guys, magre-react tayo bilang OFW na naman tayo guys ha. Ito lang masasabi ko dyan. 60-40 ang paniniwala ko sa mga ganyan guys. Para sa akin, napaka-imposible naman kung wala siyang pera. Guys kasi realistic lang tayo guys sa mga nangyayari ngayon Imposible kasi lahat naman ng OFW pag umuwi yan, siguro binibigyan naman ng pocket money yan ng amo. Siguro bigyan siya ng 500, di ba? Or isipin na lang natin walang binigay sa kanya. Pero sa loob ng 2 years na kontrata mo, imposible naman hindi ka nakapagtabi ng pamasahe. Yung walang sumundo, pwede. 100% pwede. May nangyayaring ganyan na OFW, hindi na sunundo ng pamilya kasi hindi na siya love, wala siyang pera, wala siyang pasalubong. Pwede. Nangyayari yan guys. Pero sa mga experience ko, sa mga nakikita ko, may dala rin naman ng OFW kahit paano. Pero sabihin na lang natin totoo. Totoo lahat yung vlog ni Damays TV na may tumawag sa kanyang OFW, umuwi raw walang kapera-pera, walang sumundo. Sige, given na yung guys Merong ganon. Kung talagang iisipin natin na walang na ganon, na wala talagang pera, pwede. Halimbawa, pinauwi na lang siya ng amo niya, wala siyang ipon, kinuha lahat ng pera o talagang wala. Ipagpalagay natin ganun guys Para sa akin, kung ano ang gagawin mo kung ganun ang nangyari sa iyo. 'Di ba? Tama 'yon, nag-call a friend ka, mga vlogger, help. 'Di ba? Ang gagawin mo doon, dumulog ka sa mga kung wala ka talagang pamasahe, dumulog ka sa mga OFW desk doon sa airport. Meron naman yan guys. Ang alam ko meron yan. Kung talagang kawawa ka, wala kang pamasahe, or pwede rin sa mga vlogger, pwede kang kumontak, kuya, pwede na hingi ng tulong. Yan. Kung talagang yung pamilya mo, walang pakialam sa'yo, pwede ka naman sa mga pinsan, pwede yan. Or mga kapatid, yung pamilya kasi, yung baka yung asawa niya o mga anak niya, tinatakwil na siya kasi wala nga siyang dalang pera, pwede. Lumapit ka sa mga kapatid, pinsan, or kung walang-wala na talagang tumutulong sa'yo, pwede mga kaibigan mo, yung hindi mo kadugo, pwede, doon ka dumiretso. 'Di ba? Kaya hindi natin masisisi yung ibang OFW, mas minamahal nila yung hindi nila kadugo. Kasi yun ang minsan aaruga sa kanila Totoo yan guys totoo. Sabi niya, yung pamilya ko, hindi naman ako pinapansin. Yung asawa niya, yung mga anak niya, hindi niya siya pinapansin. Kasi sasabihin, uuwi ka na naman, wala kang pera. Papakainin pa kita dito ng 1 buwan, 2 buwan. So, ang ginagawa ng ibang OFW, hindi na doon umuwi. Umuwi na lang sa ibang tao. Kasi yung ibang tao, mas nawawala pa yung stress nila doon. Nakakapagbakasyon pa sila na maayos. So, doon sila umuwi. Hindi natin masisisi yun, guys. Yung iba, sa mga kapatid na lang umuwi, sa mga pinsan. 'Di ba? Dahil nga, yung basehan ngayon sa Pilipinas, kung wala kang dalang pera, wala kang dalang pasalubong, itsapwera ka. Dagdag lamunin ka lang. Yan. Ako sa kwan ko naman, sa isip ko, meron naman sigurong pera yon si kabayan. Siguro, talagang konti lang. Kaya siguro tumawag siya sa isang vlogger na ganito nangyari sa akin. Pwede. Yung walang sumundo, pwede rin. Pero, bago na mga OFW, bago kayo umuwi, siguro din nyo muna yung yung may mga contact na kayo doon na
Pwede kuya, pasuyo, masakyan ka, di ba? May nakikita nga akong vlogger eh, na lahat ng OFW, kinokontak na niya, ano, uuwi ka ate, kuya, ako na bahala sa service. Libre. Libre. Siguro kumikita siya doon sa pagbablog, kaya ganun. Pwede naman yun. Kahit ako kung may kaya ako, kung nag-for good na ako, pwedeng ganun, ganun ang gagawin ko bilang tulong sa mga OFW. Halimbawa, may sasakyan ako, kukontakin ko na lahat ng umuwi na walang-wala. O, saan bang lugar mo? Walang-wala ka, konti lang pera mo. Sa akin ka na sumakay, libre. O, yung iba naman kasi niyan, naawa, binibigyan na lang donation yung driver. Or kung may pera naman konti, panggas. So, kuwang ka doon. Maganda. Maganda yung hangarin mo. Yung iba kasi dyan, kumikita naman sa pagbablog. Binablog niya na. Ito, sinundo ko si nanay, walang pamasahe. Binablog na nila. So, kumikita sila doon sa pagbablog. Pwede naman yon. Yan, yun lang marere ako doon guys. Ang aral lang dito, may mga nagsabi sa akin, abang 2 years ka sa OFW abroad, magtira ka sa'yo. Pwede naman eh, pwede. Yung iba kasing OFW, hindi nagtitira. Ako talaga, minsan hindi rin ako nagtitira kasi wala naman maiipon. Kasino lang naman kasi ang sahod ko. Lalo kaming mga driver, katulong, kasambay. Gasino lang halos kung 1.5 ka ang sahod mo. Parang 20k plus peso lang eh. Eh yung pang sarili mo pa dito sa abroad, 'di ba? Kaya umaasa ka na lang pag uuwi ka, kung pautangin ka ng amo mo, pa-advancein ka, yung vacation pay, yun na lang ang asahan mo eh, yung sahod mo. Kaya yun ang marere ako guys. Totoo yung walang susundo sa'yo, totoo. Pero anong gagawin mo? Next option mo. Ah, gaganong ka na lang, 'di ba? Maging ano tayo, maging wais, 'di ba? 'Yun ang mga tips ko sa mga OFW na may mga ganyan talagang itatakwil ka dahil nga sa malayo ka, dahil sa tagal ng panahon, nawawala na ng pagmamahal sa yung asawa mo, yung mga anak mo. Tatanggapin na natin 'yun. Ganun talaga. Hindi ka na sinamahan, mag-isa ka sa ibang bansa. So, tatanggapin natin yun. Lalakas sa atin loob, balang araw. Darating tong mga ganitong pagkakataon, kailangan handa na yung loob mo. Yun lang guys, ang bibigay kong reaksyon sa vlog ni Damais TV na may tumawag raw sa kanya na walang sumundo dahil wala siyang dalang pera. Ayan, yun na lang. Yun na lang gawin natin mga ka-OFW. Huwag tayong mawala ng pag-asa kung wala man magmahal sa atin. Meron pa rin. Ang pinakalas na magmamahal sa atin, alam mo kung sino yung nasa taas. Diba? Mas maganda nga yung itinatakwil ka ng tao kaysa sa minamahal ka. Totoo yan. Diba? Kasi yung iba, kung makikita nyo sa magandang balita, yung ating Panginoong Yesus, hindi, karamihang tao hindi siya kinilala eh. Tinatakwil nga siya eh. 'Di ba? Pero ang dami niyang nagawang tama. 'Di ba? Nagulat na lang yung mga tao, isa pala siyang Mesiya. 'Di ba? Kaya tayo, kung tinatakwil man tayo, sige lang. Ganon, sige lang. Mas maganda nga yung ganon. Pero sa tingin mo naman, tama lang yung ginagawa mo. Yun lang guys, mga ka-OFW, bye-bye.